Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. Sa pangunan dalang na yung taong nilangisan, aming minamahal ginagalang na Pastor Evangelista Wilder Meda and Papa O God. Misa pa kami nagpupunit kapasalamat sa bawat yugto na aming banal pinagpalat nilangisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa amin sa tutuwin o Diyos. Subalit bago po yan, misa pa kami buong pagpapakumaba, himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansan sa banal na kalooban, patawarin mong bawas sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoong Jesus. Ikaw po ang magnaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng spiritual na papala, simpleng kapanaanan, maintindihan na aming inibig ng mga baguhan, mga bisita matatihan, maging sa aming live viewers, ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus na aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damon supinda sa doesn't believe, cast out from us and bind the power of darkness and anoint thy word, O Lord, Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at unagtigit sa lahat, ako na nagpapaabot po ng pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakli, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya. And we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure, remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable Pastor Evangelist Meda and the Prophet of God, beloved honorable Son Pastor Linus Meda. Greetings and respect to all the beloved children in the whole Meda family here in the Philippines as well as in the US and in Canada. At sa lahat din po na ating mga kapamanggawa, mga kabatiran, sa lahat po natin mga iniibig na mga bisita dito ngayon, masingin sa ating beloved viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody say praise the Lord. Beloved sons of God, how important is the kingdom of God? It is something that must be sought and prioritized. Many people desire a good life and to be successful in their professions or businesses. However, because they forget God and rely solely on their own talents and abilities, everything becomes meaningless. This is because they did not seek and prioritize the kingdom and righteousness of the Almighty God. Mga iniibig, gaano po kalaga ang kaharian ng Diyos? Ito po ay dapat at kailangan hanapin at unahin. Kaya nga maraming tao ang naghahangad ng mabuting buhay, maging tanyag sa kanilang mga profesyon, maging sa lipunan, sa mga kanilang mga negosyo. Subalit dahil sa nakalimot sa dakilang Diyos, mga inibig ko, umasa sa kanilang mga sariling talento at galing, subalit ang lahat ay nawalan ng kabuluhan. Sapagkat hindi po nila hinanap at inuna ang kaharian at ang katwiran ng Diyos. Kaya sabi po dito sa from the Gospel of St. Matthew chapter 6 verse 33, kanila man po. The book of Matthew chapter 6 verse 33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. God bless you po sa Tagalog. Mateo Kapitulo 6, versikulo 33. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Purihin natin nagalan sa buhay and God bless His Word. So napakahalaga mga inibig ko sapagkat pag nakita mo at inuna mo at iningatan po natin yung katwiran ng Diyos, inibig ko, lahat ng bagay ay idaragdag sa atin. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano idaragdag ng ating malapanon? Pag laging nating hinahanap ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, mga inibig ko, idaragdag na malapanoon yung triple blessing. Nang sabi sa 3 John chapter 1,
chapter 1, verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health even as thy soul prospereth. Pagpapalang pisikal, manatili na ikaw ay kahit mga dumating na mga salot, mga inibig ko ay nandyan na ikaw ay hindi tatablan ng mga karamdaman na yan, mga inibig ko. Mga material blessing na kung saan ay hahabulin ka ng pagpapala pag tayo po'y tumatalima at sinasagawa ang lahat ng kautusan ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko. O overtake sa atin. Minsan kahit yung kaaway mo, wala naman tayong kaaway. Yung mga galit sa iyo, mga inibig ko, ay mismo sila ang gagamitin ng ating mahal na Panginoon para ikaw ay pagpalain ng mga material na bagay. Yung spiritual blessing na kung saan, yung overflowing joy na ating naranasan sa tuwing tayo nagkakatipon, minibig ko, kahit na sa iyong tahanan kapag ikaw ay nagpuri at nagpaabot ng pasalamat sa Diyos, minibig ko, mararamdaman mo yung grabing presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. At ito'y naranasan natin lahat, hindi saganang atin, sapagkat may ginamit ang ating dakilan sa buhay, ang ating ginagalang na pastor, evangelista, Will Almeida, preaching the word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalima, sumunod at sinagawa ang lahat ng katwiran ng ating mga panahon. Lahat tayo ngayon ay nagtatamasa ng magagrabing pagkapala. Sa mga napakinggan natin patutuo kanina, isipin mo, nagsimula lang sa 2 ba o 3 kaldero lang yun. Nagsimula lang doon. Binigyan ng grabing wisdom ng parang sa kanilang pagluluto, mga inibig. Ngayon, isa ng catering service, mga inibig ko. Talaga naman pong ganyan magpala ating mahal na Panginoon. Kaya lahat tayo ay kinahabagan ng ating dakilang sa buhay sapagkat tayo nanatili, nagpatuloy sa turut aral ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, the beloved children who are the family, mga inibig ko. Kaya ingatan po natin, panghawakan po natin, mga inibig ko, yung katwiran na nasa atin, yung pananampalataya, yung kaligtasan upang makatiyak tayo sa kaharian na pinangako ng ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! Sapagat ang pagkapala ng Diyos, mga inibig ko, ay may kasayahan, may kagalakan at hindi ka panglawan. Ano po sabi dito sa Proverbs chapter 10, verse 22, kaya nilaman po, Kawikaan 10:22. The book of Proverbs, chapter 10, verse 22. The blessing of the Lord, it maketh rich, and he addeth no sorrow with it. God bless you po. Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 10, ang talatay 22. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaliwanag, mga inibig ko. Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. At hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Kaya nga po, paglagi po nating hinahanap ang katwiran, ang kaharian ng ating mabait na Diyos sa buhay, mga inibig ko, andyan po lagi yung blessing. Kahit may mga pagsubok, bilang mga anak na Diyos, hindi talaga na maiwasan po yan. Minsan sa mga pagsubok natin, gamitin yung ating mga unsaved loved ones, mga iniibig ko. Andyan ang kahirapan. Andyan ang mga problema na kung saan ay hindi mo makayanan, mga iniibig ko, minsan karamdaman. Subalit pag tayo po'y nagtiwala at laging umaasa sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, makakamtan po natin lagi, mga inibig ko, yung kasayang kagalakan at kailangan hindi niya dinaragdag sa mga anak ng Diyos yung kapanglawan. At dito sa banal na gawang ito, maraming pinag-iyaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero praise the Lord. Yung mga pinag-iyaman, hindi lamang po sa mga material na bagay. Yung the mere fact na ikaw ay laging puspos na laban ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, daig mo pa ang pinakamamayayaman na tao sa mundong ito. Sapagkat ang maraming tao ngayon, nasa kanila ang lahat ng mga kayamanan, katanyagan, kapangyarihan, pero wala silang peace of mind, peace of the heart. So bakit tayo, we can sleep like a baby. Makakatulog tayo na parang sanggol, mga inibig ko. Sila hindi. Yun ang kaibahan natin, mga inibig. Kaya naman hindi dinaragdag ng Diyos ang kapanglawan sa mga anak ng ating pinakamahal na Panginoon. Ito po'y dumarating lamang kapanglawan pag ang Kristiyano po'y lumiko na sa kaliwa sa kanan. Hindi na tumalima at sinasagawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga ang tanong, mga inibig ko, where is the kingdom of God? Saan po ba natin matatagpuan ang kaharian ng Diyos?
Ano po sabi dito sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, unang Korinto, kabanatang 4, talatang 20. First book of the Corinthians, chapter 4, verse 20. For the kingdom of God is not in word, but in power. God bless you po. Unang mga taga-Korinto Kapitulo 4, versikulo 20. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So napakaliwanag, mga inibig ko. For the kingdom of God is not in word, but in power, mga inibig ko. Ha? Sa ating panahon ngayon, mga inibig ko, marami po ang mga eloquent speaker. Magagaling, parang makata kung magsalita, talagang maingganyo ka. Pag sila nagsalita, mga inibig ko, yung iba naman ay mahilig magpatawa. Kaya pagpunta ka sa kanilang gawain, pag uwi mo, may kabag ka na sa katatawa, mga iniibig ko. Subalit sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa pangunguna ng ating dearly beloved Honorable Parents in the Lord, ating beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, preaching the Word of God with power and anointing, ang mga Bible study ng ating beloved Honorable Pastor Almeida, mga inibig ko, na ating natutunan, mga inibig ko, lahat tayo, mga inibig ko, ay nakaranas ng grabing pagkapala, yung kapangyarihan na nagmumula sa ating mga panoon, ay napasa atin because we belong to the true church of the living God. Tayo po na sa totoong banal na gawain natin mga panoon na nakakatiyak tayo na tayo po makakatiyak doon sa kaharian ay pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naranasan natin yung mga signs and wonders and miracles, yung mga sinasabi sa banal na kasulatan, nakita natin ng ating mga mata, naranasan natin sa ating mga sarili, mga inibig ko. Grabe mga inibig ko, mga himala ng ating mahal na Panginoon. Sa mga napakinggan natin mga testimonyo kanina, mga inibig, kung paano sila pinagaling, kung paano sila pinagpala, mula sa kahirapan, inahon sila ng ating mahal na Panginoon. Nagkaroon sila ng kapayapaan sa puso at isipan. Lahat yan ay naranasan natin sapagkat dito, hindi lamang puro salita, yung pinangaral ng ating minamahal General Pastor, merong kalakip na kapangyarihan, mga inibig ko, sapagkat ang ating dearly beloved parents and the Lord, beloved children, the family, nagsakripisyo, nanalangin, nag-aayuno, hindi lamang 10 araw, ilang 40 days, ilang 21 days, 93 days, at yung pinakamalaki, mga inibig ko, yung halos 4 months doon sa lugar ng Talipaw, Sulu. So, grabing power, mga inibig ko. Na talaga ito po yung nanatili, mga inibig. Kaya pag tayo nanonood ng ating mga program sa YouTube, sa Facebook, mga inibig ko, ako mismo, pag meron akong naramdaman, mga inibig ko, nagsisikawat ako na pag nanonood ko, preach ng mahal pastor, pagdaka, mamaya-maya, andyan na, pinagagaling ang akin ng mahal panoon. So yung anointing, yung kapangyarihan, na nanatili sa mga anak ng Diyos, mga inibig ko, pag tayo lumakad lamang sa katwiran, hinahanap lagi natin ang katwiran, ang kaharian ng ating pinakamamahal panoon. Ngayon, may babalaan ba na nakasulatan, mga inibig ko? May babalaan ba na nakasulatan? Nasabi sa Matthew 7:21, mga inibig ko, kilapit daw kung makidagdag nga po, yung pong Gospel of St. Matthew 7:21, pakidagdag lang po. The book of Matthew chapter 7. 21 po, verse 21. The book of Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father, which is in heaven. God bless you po. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 7, ang talatay 21. Ito po ang nakasulat. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. So yun po ibabala, mga inibig ko. Sa bawat anak ng Diyos, maging sa tatawagin pa ng ating mahal na Panginoon. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kanyang kaharian. Yun lamang pong sumusunod, tumatalima, sa kalooban ng ating dakilan sa buhay. Kaya yung mga tinuro sa atin ng ating dearly beloved honorable parents and the beloved children, whole mother family, atin po yung panghawakan. Ingatan natin ng mainam
ang banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Magtapat tayo sa lahat ng bagay, pag-ibayuhin panalo natin yung ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, magtapat sa pagbibigay, sa pagkabanalan, sa pagdalo, mga iniibig ko, sa pagdalo, kahit malipat-lipat tayo ibang lugar, okay lang yan, sumunod ka lang ng sumunod at pagpapalain ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung kapangyarihan ng Diyos ay mananatili sa atin, mga iniibig ko. Sabi nga ng Luke chapter 10, verse 19 and 20, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding in this, rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Diba? Napakaganda, mga inibig ko. Huwag daw po tayong mag-alak kung tayo pinakapagpapalas ng mga sari-sari mga demonyo sa pangkapangyarihang pangalan ng Jesus. Ang Diablo inaapakan natin sa pangalan ni Jesus, mga inibig ko, sa kanyang dakilang kahabagan. Pero huwag tayong mag-alak doon, sabi ng binal kasulatan, kundi bagkos, mag-alak tayo ng ating pangalan ay nakasulat na doon sa langit. And always remember this one thing, mga inibig ko. Ang kaharian ng Diyos ay wala po for the kingdom of God is not in meat, sabi dito, mga inibig ko. Ang aking basahin dito sa Romans, chapter 14, verse 17, sabi po ito, For the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pag-inom, kundi ang katwiran, ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu. Yan ang ating matatamo, mga inibig ko, pag lagi natin hinahanap ang katwiran, ang kaharian ng Diyos. Yung peace of mind, peace of the heart, yung banal na Espiritu na siya sa atin. Kaya yung babala ng ating malapanon, sabi, marami kasi tumatawag sa Diyos. Pero hindi lahat ay pinakikinggan ng malapanon. Yun lamang pong tumatalima, sumusunod sa usapan ng malapanon. At tayo ay pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat tayo tinuruan ng ating beloved honorable pastor, beloved San Pastor Vincent Meda, the whole Meda family. Kaya panghawakan po natin, ingatan po natin na mainam yung kaligtasan, panghawakan po natin yan sapagkat we are in the last days, perilous time, redeeming the times for the days are evil. Isang araw lang, hinto ang mga sasakyan, magiging MRT, LRT, himinto, kaya pala lumindol na. Merong inaantay ang bansang Pilipinas, the big one, and that is anytime now, mga inibig ko. Kaya we have to be prepared. Panghawakan natin ang banal salita ng Diyos, mga inibig ko. Ibigay natin yung the best sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Kaya yung kaharian ng Diyos ay mapapanatili lang sa atin hanggang sa kanyang pagkabalik, yung katwiran nating dakilan sa buhay. Ano ang pinagagawa ng ating pinakamamahal na panahon na dapat nating gawin? Ano po sabi dito from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 7 and 8, and Gospel of John chapter 3, verses 3 and up to 5. Kaya hindi lamang po. The book of Matthew chapter 10, from verse 7 up to verse 8. And as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Freely you have received, freely give. The book of John chapter 3, verses 3 and 4. Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said unto him, How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Verse 5, Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. God bless you po. Mateo Kapitulo 10, versikulo 7 at 8. At samantalang kayo nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na nagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Dito po sa 8. Magpagaling kayo na may sakit. Magbangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga kitong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap yung walang bayad, ay ibigay niyong walang bayad. Amen. God bless you. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 3, ang talatay 3 hanggang 5.
Sumagot si Jesus sa kaniya na sinabi, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanang sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Praise the Lord. So ito po ay pinagagawa ng ating dakilan sa buhay sa lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga ilang kisana na urong-sulong pa sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na panahon. Isang leader ng reliyon si Nicodemo, pumunta sa ating mahal na panahon, tinanong niya kung paano ang tao ay makakapasok sa kaharian ng ating dakilan sa buhay. Sapagkat nakita niya ang mga tanda't himala na ginagawa ng ating dakilang Diyos. Kaya nung sabi ng ating mahal na panahon, kinakailangan ikaw, you have to be born again. Kailangan ikaw ipanak sa tubig. Sapagkat pag hindi ka pinanganak sa tubig, ay hindi ka makakakita sa kaharian ng Diyos. Parang papilosopo pa nga ang tanong, ang sagot ni Nicodemo. Paano ang tao ipapanak na muli? How can a man be born when he is old? Can he enter into the second time to his mother's womb? Papasok pa siya, paano nga naman kung ang kanyang magulang ay maliit lang? Parang papilosopo. Subalit ano sabi sa kanya ng mahal na Panginoon? Verily, I say unto you, except a man be born of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God. So kinakailangan pala ang lahat ng tao po'y ma-born again, mga inibig ko, upang makapasok doon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. Yan po'y kailangan gawin ng lahat ng tao. Tayo pinagpala sapagkat tayo naunan na, mga inibig ko. Kaya ang gagawin na lamang po natin, mga inibig, ang sabi ng mga kasulatan, na tayo pong lahat ay inaatasan ng mahal na Panginoon, na ipagsabi ang lahat ng kanyang mga ginawang himala, mga inibig ko, na Diyos siya nagpapagaling nung panahon niya, nagpapagaling ng mga bulag, ng mga karamdaman, mga kitungin, nagpapala sa mga demon possession, mga inibig ko. At hanggang sa mga oras na ito po yung nangyayari sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat dito meron totoong pastor ng ating kadalawa, meron totoong propeta ng Diyos na inibigay ng ating malapanon na ito po ngayon ang ating pong pinanghawakan, yung kanilang turot aral, mga inibig ko, upang tayo makapasok diyan sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag na tayong lumayo sa pagsishare. Yung ating mga unsaved loved ones, yung kapitbahay mo, ibahagi na po natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat sila iniibig din ng ating dakilan sa buhay. At pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko, ano ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon? Sa last verse, dito po sa Philippians chapter 3, verse 20, maganda na po manunugtog. The book of Philippians chapter 3, verse 20. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. Galbas po. Mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 20. Sapagat ang ating pagkamamayan ay nasa langit. Mula doon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. Purihin ang ating dakilan sa buhay. Palakpakan mo natin dakilan ng Diyos. Yung buhay na palakpak para sa ating pinakamalawang at lahat. Magsabing, praise the Lord! Ang ating pagkamamayan, hindi po itong ating tunay na tahanan, mga inibig ko. Tayo po ay strangers lang dito. Manlalakbay lamang tayo sa mundong ito. Ang tunay natin tahanan doon sa langit, sa piling ng ating mahal na Panginoon. At yan po yung mangyayari anytime now. May inibig ko pag tayo po patuloy na hinahanap natin. Seek you first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added to you. Lagi natin hanapin ang katwiran, ang kaharian ng Diyos. Sundin natin ang lahat ng kahatulan ng ating mahal na Panginoon without any mental reservation but rather with open heart. Panghawakan natin ang kanyang banal na salita at huwag tayong mahulog sa kami ng Diyos na buhay. It is a fearful thing to fall to the hands of the living God.
Kaya bilang mga anak ng Diyos na tayo nakakatiyak sa karya ng ating mga panahon, alisin na po ang mga inis, galit po at pagkababag sa ating mga puso at isipan, yung mga bagay na napagbibigyan pa yung ating mga pita ng laman, lumayo na po tayo dyan before it's too late, mga ibigo, sapagkat rapture will take place any moment now. At ang ating pagkamamayan, doon sa langit, makakapiling natin ang ating pinakamahal na panahon. Tayo po lahat tumayo, mga ibigo, at habang ating inimbitahan, we're inviting all the beloved visitors to please come forward. And to all our beloved viewers, now is the day of salvation, now the accepted time. Ngayon po, araw ng kaligtasan. Hindi pinangako ng Diyos ang bukas. Ngayon po, tanggapin niyo ating mahal na panahon, maging sa ating mga beloved viewers. Habang tayo po lahat tumayo, mga inibig ko, at minsan pa natin papurihan ang ating mahal na panahon. Gawin natin panalangin ang awiting ito. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.